Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Sa iba pang mga balita, inabisuhan ng Korte Suprema ang publiko laban sa mga social media post tungkol sa umano'y komento ni Chief Justice Alexander Gismundo sa sinasabing warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald De La Rosa. Sa mga naturang post, pinalalabas na sinabi umano ni Gismundo na dapat munang hawakan ng mga korte sa Pilipinas ang naturang usapin bago ilipat si De La Rosa sa ICC. Ayon sa Korte Suprema, walang inilabas na pahayag si Gismundo tungkol sa sinasabing warrant ng ICC. Matatandaan nitong Sabado, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na naglabas na ang ICC ng arrest warrant laban sa senador, pero ayon sa ilang opisyal ng gobyerno, wala pang natatanggap na abiso ang Pilipinas mula sa Interpol tungkol dito. Nagwarning ang Korte Suprema sa sa mga nagkakalat ng fake news. Itong tungkol sa di umano'y sinabi ni Supreme Court Chief Justice Alex Gismundo. Ayon kasi sa mga nagkakalat, nagsabi daw si Chief Justice Alex Gismundo na dapat dumaan muna umano sa korte ang extradition ni Bato de la Rosa. Ayan ito yung SC. Nag-abiso versus Sukmid posts ng umano'y pahayag ni Chief Justice Gismundo sa sinasabing ICC warrant versus Senator de la Rosa. Hindi naman po kasi nagsabi talaga wala namang sinabi o binitiwang pahayag si Supreme Court Chief Justice Gismundo. Wala po. Fake news yan. At sino ang nagkakalat niyan? Ay siyempre kampo ng mga DDS. Kasi ang gusto nilang palabasin na Korte Suprema na mismo ang nagsabi na dapat wag isurrender si Bato sa ICC. Dapat idaan sa korte. Yun yung narrative ngayon ng mga DDS. Ganun daw ang order ng Korte Suprema. At ang kino-quote nila ay mismong Chief Justice pa. Yun, nabasa ko yung na yun. Nabasa ko yung post na yan na kinakalat ng narrative ng mga DDS. Kaya nag-warning na ngayon, nag-abiso na ang Supreme Court. Posibleng kakasuhan yan. Ang mga magkakalat ng ganyang fake news. Ano naman talaga kasi yan? Pinaliwanag na natin yan. Ang linabas na order o rules, ang linabas na rules ng Korte Suprema ay rules on extradition proceedings. Ibig sabihin, kung ang isang akusado o may kaso o iniimbestigahan ng isang international court o kaya isang estado ay tungkol sa crimes against humanity o mga kaso sa international humanitarian law, may option ang estado ay ang gobyerno ng Pilipinas o ang authorities ng Pilipinas kung isosurrender ba o re-extradite. Yun ang option. Ngayon, kung extradition ang gagamitin, yon, mag-a-apply yung rules on extradition proceedings na nilabas noong October ng Korte Suprema. Naglabas na kasi ng rules on extradition proceedings. Pero dahil hindi naman estado ang ICC, kundi International Court, at saka ang option naman ng gobyerno, pwede naman talagang gamitin yung surrender. Katulad ng ginawa kay Duterte, hindi kailangang dumaan sa korte yun. Kasi surrender nga, isusurrender na lang Mas madali yun. Pero kung gagamitin mo extradition, okay, ito-turn over mo muna sa korte yung akusadong inaresto at ang korte ang mag-o-order na i-extradite siya. Yan yun. Pero wala namang sinabi si Chief Justice Alex Gismundo na kailangang dumaan ang kaso ni Bato sa korte. Walang ganun. Walang ganun. Linalagyan lang ng salita ang bibig ni Supreme Court Justice Gismundo, mga kabunyog, para kunwari Supreme Court na mismo ang nagsabi na dapat dumaan muna sa Korte Suprema o sa korte ang pag-extradite kay Bato. Masyado nang desperado ang kampo ng mga Duterte, ng mga DDS. Nagkakalat na ng mga fake news.
kinu-quote na si Alex Gismondo na Chief Justice. Ganun hindi niya naman sinabi. Ha? Walang ganung sinabi. Actually, wala pa ngang pronouncement ang Korte Suprema na illegal, mali, unconstitutional yung ginawang pag-aresto kay Duterte. May pending pang petition sa Korte Suprema tungkol dyan. Yung mga abogado ni Duterte ay nag-file ng petition sa Korte Suprema na kini-question nila yung legalidad, konstitusyonalidad ng pagkaka-aresto kay Duterte. Kasi ang sabi nga nila, dapat hindi sinurrender, dapat dinaan sa extradition. Pero hanggang ngayon, wala pa namang desisyon ng Korte Suprema doon. Wala pa, nakapending pa yon. Kaya nga, kahit naglabas naman ng rules ang Korte Suprema, rules on extradition proceedings, hindi ibig sabihin na yun na ang susundin kay Bato. Yun ang susundin kay Bato kung extradition ang gagawin kay Bato. Yun ang mag-a-apply. Pero kung surrender ang gagamitin kay Bato, yung katulad ng ginawa kay Duterte, parehong proseso pa rin. Parehong proseso pa rin kung anong ginawa kay Duterte. Ay kaya lang, para magkalat ng kalituhan, nagkalat sila ngayon ng fake news, disinformation, na sinabi daw ni Chief Justice Alex Gismondo ng Korte Suprema, hindi, kailangan dumaan na sa korte ang extradition ni Bato. No, yun. Walang ganung pronouncement. Walang ganung pronouncement ang Chief Justice. Linalagyan lang nila ng words ang bibig ng Chief Justice kasi desperado na sila ng argumento. So para makakumbinsi ng iba, sinasabi nilang, Chief Justice na mismo ang nagsabi nito. Chief Justice na mismo ang nagsabi na dapat dumaan muna sa korte ang extradition ni Bato. Ganun sila kadesperado. Ganun hindi naman ganun. Ako, maraming beses ko nang pinaliwanag yan. Walang ganong sinabi ang Korte Suprema. So ngayon, ayan na, nagsabi na ang Korte Suprema. Winawarningan yung mga nagkakalat ng ganyang fake news o narrative o kaya disinformation. Maaari silang kumaharap ng mga kaso sa ginagawa nilang yan. Yan kasi. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.